masidlakon, ug mapahiyo mong kahapon ng Danao City. We are on live programming today. Today is October 24, 2025, Adlong Biyernes, and welcome to the 13th episode of The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong anchor ug kanunay nga alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, matag Biyernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Nag-una sa mga balita, napulo ka mga infra projects sa kabarangayan, gibubo sulod sa first 100 days ubos sa liderato ni Mayor Nito Dorano. Prioridad sa Dorano administration ang connectivity, ilabi ang pagdugtong sa mga komunidad, pinaagi sa ligon, luwas ug malungtaron nga mga dalan aron mas mapaabot ang mga oportunidad ug serbisyo sa matag Danawanon. Unsa ni nga mga proyekto atong sayran? Adunay mga bag-ong kadalanan nga konkreto na. Sama niining sa Barangay Bayabas nga usa lamang sa 22 ka mga mahuman ug nagamit na nga infrastruktura sa unang 100 days sa administrasyon ni Mayor Nito Dorano, kining 200 meters concreted road sa Purok 3, Barangay Bayabas. Aside sa Bayabas, aduna sa 400 meters nga road concreting sa Barangay Baliang nga nahimong hapsay ug dali tungod sa pagkamahinatagon sab sa mga mulupyo nga midonar og bahin sa ilang yuta aron mahimong agianan. Sa Barangay Binalyo, kay adunay 333 ka metro nga concrete road nga magamit na. Hapsay na ang paglakaw sa mga pag-agi sa mga katawhan ug mga motorista. Samtang mga box culvert sab ang magamit na. Adunay mga bag-o nga culverts sa Baliang, Ibo ug Santa Rosa. Kining box culvert gamit kaayo panahon sa kusog nga uwan. Kining box culvert o gamay nga tulay nagtabang sa pagkontrola sa baha ug kusog nga uwan aron maprotektahan ang karsada ug mga balay sa komunidad. Ang lig-on nga design niini makasiguro nga makalahutay sa kalamidad ug usa ka konkretong tubag sa epekto sa climate change. Gawas sa nainagurahan na, aduna sa mga proyekto nga gi-groundbreak ubos sa pamuno ni Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, mga kawani sa lokal nga gobyerno, kabarangayan ug mga residente. Adunay umaabot nga mga road concreting projects sa Barangay Ginakot ug sa Barangay Ginsay nga mokabat sa 365 ug 300 meters ang konkretong karsada puhon. Dili na maglapok o maglisod og agi ang mga residente ug motorista nganhi. Kung panginabuhian ang hisgutan, masugdan na ang Skills Development and Training Center nga mahimutang sa Barangay Ginakot. Sa maong center, libre ang training, pagkaon ug katulganan aron mahatagan og higayon ang matag Danawanon nga makakat-on og abilidad aron makatrabaho o makasugod og negosyo. Konsepto kinini former Mayor Mix Dorano nga gipadayon sa bag-ong administrasyon. Samtang masugdan na gyud ang giatngan sa tanan nga viewing deck o camping site pohon sa Mount Manghilaw. Kini nga konsepto unang gipahimutang ni former Mayor Mix Dorano ug karon gipaabot na ang actual nga pagtukod isip kabahin sa community-based tourism program nga naghatag og oportunidad sa mga lokal nga turismo. Kung buhi ang turismo ug panginabuhian, buhi sab ang komunidad. Kapasidad sa kapin kagatos ka mga scholars og ilang ginikanan ang misalmot sa usa ka importante nga panagtigom kabahin sa Implementing Rules and Regulations o IRR sa Danao City Scholarship Program niadtong Oktubre 8, 2025 sa Danao City Civic Center. Sa pagpangulo ni Honorable Pangging Arias,
Chairperson sa Committee on Education, gipasabot sa tanan nga ang mga lagda nga nalatid sa City Ordinance Number 2024-17-117 o Executive Order Number 060 Series of 2025 nga naglatid sa operational guidelines sa maong programa. Gipasabot sa mga ginikanan og scholars nga kini usa ka dakong responsibilidad nga ilang tumanon isip mga benepisyaryo sa scholarship program sa Dakbayan. Makita usab ang tamis nga mga pahiyom sa mga partisipante, simbolo sa ilang paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon ubos sa maong programa. Sa pagkakaron, aduna kitay 520 ka scholars sa nagkalain-laing kategorya ug padayon kini nga motubo. Alang sa gustong mahimong city scholar, magbukas pag-usab ang aplikasyon sunod tuig. Busa, i-like ug i-follow ang Danao City Government Facebook page aron dili ka maulahi sa update sa scholarship application. Padayon sa pagkugi ug pagsidlak Danao City Scholars. Lahi na sab ang mahinungdanong gituki sa atong City Council, headed by Vice Mayor Ivy Durano atol sa 15th sangguni ang panglungsod session ni adtong Martes, Oktubre 21 sa 15th regular session sa 18th sangguni ang panglungsod sa Danao City. Mipasar ang konseho og usa ka ordinansa og napulo ka resolusyon nga naglangkob sa mga inisyatibong pangkultura, pangkauswagan og internasyonal nga pakigtimbayayong. Gipasar ang Ordinance Number 2025-18-239 nga nagtukod sa Danao City Council for History, Culture, and the Arts nga gitumong sa pagpreserba ug pagpalangbo sa kultura ug sining sa Dakbayan. Gipanday kini ni Honorable Don Roel Panging Arias. Lakip sa mga resolusyong napasar, mao ang Resolution Number 306-2025, pagpangayo og 3 million pesos nga tabang pinansyal gikan sa Provincial Government of Cebu alang sa Sinulog Festival 2026. Mga resolusyon sa environmental partnerships tali sa Danao ug DENR Region 7 ug Aboitiz Foundation Incorporated alang sa Carbon PH Project. Ikatulo, pag-aproba sa Philippine Open Government Partnership Localization Plan year 2025 to 2027. Pag-adopt sa DILG Memorandum Circular sa DRRM Health ug sa Danao City Public Service Continuity Plan o PSCP. Og ang paghatag og otoridad sa mayor sa pagsulod og Memorandum of Agreement uban sa Itaco City, Japan o Ginoza Village o Kinawa alang sa bilateral cooperation o deployment sa mga English teachers. Kini nagpakita sa padayon nga paningkamot sa sangguniang panglungsod sa pagpalig-on sa lokal nga kalambuan, kultura ug internasyonal nga pagkig-alyansa sa ngalan sa katawhan sa Danao. Sa pagpadayon nga paghatod nato og free health services sa mga kabaranggayan, pinaagi sa atong Dayong Mobile Community Clinic, gipaningkamutan gayod nga mahatod kini mismo sa mga dayong o purok. Kini aron dili nang biyahe ang mga naa sa mountain barangays paingon sa ubos. Karong simana gihatod sa atong Dayong Mobile Community Clinic ang mga free health services sa Barangay Licos. Sa Barangay Licos, last October 22, lisag ka ang team nato sa Licos proper. Gahapon, October 23, sa Kampar o karong adlaw sa Purok 4 Tunob na sad. Kung makabati ka, gani ka nga bubisita ang Dayong Mobile Clinic sa inyong dayong, kay salmot gyud dayon. Ang nakanindot ani kay kung naa kay record sa maong dayong o pananglit na siren nga nagkinahanglan ka og maintenance nga tambal, maapil ka sa record nga mahimo ng dalhan house to house sa ato mga dayong officers. At nga nasab nato ang sunod nga schedule, puhon sunod simana. Nibalik ni adtong Oktubre 17, ang Danao City Government pinanguluhan ni Vice Mayor Ivy Durano sa Barangay Cambubho aron maghatod og tabang sa mga residente nga naapektuhan sa pagdahili sa yuta human sa linog o sunod-sunod nga aftershocks. Gidala sa grupo ang water tanker o portalets o portable toilets nga temporaryong magamit sa mga evacuees.
Anaausab ang City Health Services Office team aron mag-assess o maghatag og serbisyo medikal. Samtang dili pa makabalik ang mga pamilya sa ilang puy-anan, padayon ang Danao City RRMO sa pagmonitor o pagtino sa pinakaluwas nga panahon o paagi aron makabalik ang mga residente sa ilang mga balay. Sa koordinasyon sa MGB-7, gisiguro sa lokal nga pamunuan nga ang kaluwasan o kahimsog sa tanang Danawanon mao gihapon ang labing giuna. Niadtong Oktubre 22, gipahigayon ang Accenture sa Good Job Caravan sa Danao City Civic Center. Kini usa ka dakong career opportunity alang sa mga Danawanon nga nangita og bag-ong trabaho o karera. Gisugdan ang kalihukan alas 9 sa buntag diin daghang mga aplikante ang mi-walk-in ug nadawat dayon sa sulod sa usa ka adlaw. Gipresentar sa Accenture ang mga oportunidad nga nagtugot sa mga Danawanon sa pagtrabaho sa usa ka kumpanyang nagpaluyo sa paghatag og solusyon og positibong kausaban. Ang mga kwalifikasyon nga gidawat maong pagka college graduate, bisan naa o wala BPO experience or high school graduate o undergraduate nga adunay 2.5 ka tuig nga BPO experience. Og adunay maayong communication skills. Daghang nangapil og midala sa ilang resume og kahanas uban sa paglaom nga mahimong kabahin sa Accenture. Usa ka pinakaunang kumpanya sa teknolohiya o serbisyo sa nasod. Sa pagtimaan sa World Mental Health Awareness, gipasabot sa Danao City Government ang mensahe nga ang mental illness dili angay ikaulaw. Ang dakbayan nagbarog uban sa tanang Danawanon nga nagatubang sa mental health struggles. Ang Danao City Government uban ninyo sa inyong pag-ayo ug pagbangon. Isip magpahatag og dugang psychological, usa ka mental health forum ang gihimo nga assistance alang sa mga kawani sa gobyerno. Parte kini sa pagsiguro sa social well-being sa mga kawani aron epektibo sab nga maghatod og serbisyo sa publiko. Ang City Health Services Office abli og anda maminaw kanimo aron maghatag og tabang og giya sa mga nagkinahanglan og suporta. Ayaw kahadlok mangayo og tabang, kay ang pag-ayo magsugod sa pag-istorya. Barangay Smart Hub, tubag sa pagpalapad sa access sa edukasyon o panginabuhi. Gipanguluhan ni Vice Mayor Ivy Durano ang usa ka meeting uban sa mga department heads alang sa pagpatukod sa Barangay Smart Hub, usa ka digital inclusion project nga nagtinguha sa pagpalapad sa access sa edukasyon o panginabuhi sa matag komunidad sa Danao City. Nagtambong sa maong meeting ang mga representante gikan sa SICTO, Engineering, City Planning ug Budget Office aron hisgutan ang mga lakang ug pamaagi sa pagpangandam sa maong inobatibong proyekto. Sa suporta ni Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano, padayon ang Danao City sa pag-abante, padulong sa mas konektado, mas edukado ug mas maalamon nga pamilyang Danawanon. Laing batch sa mga lolo ug lola sa Danao. Nadawat na ang 10,000 pesos cash gift ubos sa Expanded Centenarians Act of 2024. Padayon ang Danao City Government sa pagpasidungog o paghatag og importansya sa atong mga lolo ug lola, mga haligi sa pamilya ug tinuod nga inspirasyon sa komunidad. Kaniadtong bag-uhay lang, 169 ka mga octogenarian o nonagenarian o mga lolo o lola nga nag-edad og 80, 85, 90 o 95 anyos ang nakadawat og tag 10,000 pesos cash gift ubos sa Expanded Centenarians Act of 2024, RA 11982. Kini mao ang ikatulong batch sa mga benepisyaryo human sa malampusong pag-apod-apod sa unang duha ka batch karong tuiga. Ang mga nakadawat mao kadtong kompleto na sa requirements ug na proseso na daan ang ilang aplikasyon.
Makita gayod ang kalipay ug pagpasalamat sa mga senior citizens nga nakadawat sa maong insentibo. Ang benepisyo gipanghatag pinaagi sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, uban ang suporta ni Mayor Nito Durano, Office for Senior Citizen Affairs o OSCA, ug City Social Welfare and Development Office, CSWDO. Sa mga lolo ug lola nga padulong mag-edad 80, 85, 90 ug 95 anyos, pwede na mong apply o 4 ka bulan sa wala pa inyong adlaw na tawhan aron maapil na sunod sa sunod nga payout. Alang sa dugang kasayuran o tabang sa pagproseso, bisitaha ang OSCA o pangutana ang inyong Barangay God Focal Person o in charge sa Senior Citizens Affairs. Alang sa atong online bulletin board, please take note of the following announcements o reminders. Ready na ba mo mga danawanon? Padayon ang pagpangandam para sa Sinulog 2026. Kung naa kay kasing-kasing nga musayaw alang ni Senior Santo Niño, kini na ang imong higayon. Karong Oktubre 31, 2025 ang screening sa Danao City Civic Center. Ug basaha ang full details nga naa sa inyong screen. Magkahiusa ta sa pagsayaw uban sa pagtuo, kalipay og debosyon here and now. Pagabuhaton sa Negosyo Center Danao City ang usa ka libreng seminar nga gitawag Essentials of Business Registration karong Oktubre 28, 2025. Adlaw Martes, 1:00 hangtod 5:00 sa hapon sa Danao City Civic Center. Ang maong seminar nagtinguha sa pagtabang sa mga micro, small ug medium enterprises, mga negosyante o gusto pa lang magsugod og negosyo, aron masabtan ang step-by-step process sa business registration, gikan sa business name registration hangtod sa pagkumpleto sa mga rekisito sa DOLE, BIR, SSS, BPO ug CDA. Aduna lamang 50 ka slots ang giandam ug abli kini sa tanan nga interesado. Ang rehistrasyon buhaton sa Negosyo Center Danao City nga nahimutang sa Treasury Building, Danao City Hall. Kini nga kalihukan nagpakita sa suporta sa lokal nga kagamhanan alang sa mga danawanong gusto magpasiugda og lik-on, legal ug mauswag nga negosyo. Your voice matters. Kung aduna may concern kabahin sa atong dakbayan, ipahibalo kini sa saktong pamaagi. Dunggon og tagdon kini sa atong lokal nga panggamhanan. Since 2015, under the Durano administration, nagpadayon ta ni ining online platform nga naghatag og gahom sa tingog sa komunidad. Here's how you can reach us. Mahimong mo message sa Facebook gamit ang atong official Facebook page, Danao City Gov. Iskan na ang QR code. Makatabang gyud ang imong feedback aron ma-improve ang serbisyo publiko. Mahimo sab nga mo email sa mayornito@gmail.com o sa dpublicinformation1@gmail.com. Tawag sa Public Information Office sa 0961-809-5909 o sa 032-266-5318. O mahimong mobisita sa Public Information Office sa Danao City Hall. Magkahiusa ta sa pagpasiugda sa partisipadong panggobyerno nga maminaw, makat-on og mulihok. Danao na minaw, action now. Gawas sa Sidlak Danao newsletter, makakuha na usab mo sa unang issue sa Ato ang Sugbo, ang opisyal nga publication sa Provincial Government of Cebu. Libre kini og available sa Danao Info Kiosk, Danao City Hall ug sa inyong mga barangay. Kay sa dakbayan sa Danao, ang transparency, accountability ug maayong pagdumala pinaagi sa impormasyon dili lang ipaambit, gihimong accessible para sa tanan.
Daghang salamat, Lex. Hugmaw ka to mga announcements nato for this week, mga Danawanon. And for this week's feature, tan-awa og paminawa kini. Wala pa'y panihapon? Sus, kalami sa tinap-anan. Dagang salamat kay MJS for featuring the Now City's very own tinap-anan. Let's watch this. Now City, kung saan hile-hilera ang mga tapahan. Ang mga sariwang huling isda, ginagawang smoked fish, na kung tawagin nila rito, tinap-anan. Isa raw sa mga institusyon na kung ituring sa paggawa ng tinap-anan ang pastapahan ng pamilya ni Mary Jane. Natay tag 100 gato sir, bagong luto. Nagtudlo na ako sa pagluto sa tinap-anan ni mama 1970. Una nilang baligya dito sa Lapu-Lapu City. And then iyang gi-ari sa Danau. Barilis and Tulingan mo ni siya ang pinakahalin kay Alas 5 pa lang ng umaga, ibinabagsak na sa pwesto ni na Mary Jane ang mga isda. H. Baniera, 32 ka kilo ang sud. Isa-isang hinugasan, pero kapansin-pansing hindi tinanggal ang hasang at laman loob. Siya kailangan niyo mo kuaghasang kay deform siya. Magkuba yang Ang mga nilinis na isda, tinusok sa stick at saka hiniwa. Sunod na hinugasan sa tubig na hinaluan ng asin at pampalasa. kay masubra mo inigluto sa isda mo gahi manggod. Pagkahugas, agad pinausukan sa loob ng kalahating oras. Layo siya sa baga. Dili siya pareha sa sinubang nga baboy or sinubang nga isda. Iyang kainit ra ang pagluto, ana. Bawat stick ng tinap-anan na ibebenta raw nila ng 35 to 350 pesos depende sa laki. Ang perfect daw nitong kapartner, ang uso o yung kanilang hanging rice. May lasa siyang bagong kuhang isda. Lagyan mo lang ng malunggay at saka ahos. Masarap na siya sa sabosan. Kaning tinap-anan na mo, dayuhan, ikuanan dyan siya sa mga tao. Ang palit yun dili gid siya sa Tagadanao. Ang uban di gid Tagadanao, na uban taga Manila. Tulo ka mga Danawanon ang mipahimulos sa kahigayunan nga makadala sa bandila sa Pilipinas ngadto sa international nga entablado sa basketball. Gipanguluhan ni Coach Jun Togonon, uban nila Rick Dominic Armisen ug Vince Ashley Fuentes nga karon andam ng mulahutay sa 30th Asian Pacific Cup sa Singapore karong Oktubre 22 ngadto sa 25, 2025. Si Fuentes gikan sa Barangay Tuburan, Sur ug si Armisen gikan sa Barangay Cugon Cruz, mga batang natawo ug nagdako sa Danau. Ang duha gitrain sa Mami's Choice Training Camp, diin sila nadiskubrihan tungod sa ilang talagsaong kahanas bisan pa sa ilang batanong edad. Usa sa ilang mga magtutudlo mausab ang usa ka Danawanon coach, si John Togonon sa Barangay Santa Rosa. Sila mao ang duha sa 16 ka atleta sa Cebu, ubos sa National Youth Basketball League Central Visayas nga motambong sa unang higayon sa maong torneo. Sila mag-utubang sa mga kupunan gikan sa Macau, Bangladesh ug Singapore. Sa ilang athletic journey, dala nila dili lang ang dula, kundi ang garbo, pagtuo ug kahayag sa mga Danawanon. Padayon Jun Rick ug Vince, ipakita sa kalibutan ang tinuod nga kasidlak sa Danau. Ipagawas na sa City Tourism Office ang lista sa mga mananaog sa Carranza Festival Photo Contest 2025. Sa landscape category, second runner-up si Marvin Manning. First runner-up si Maxwell John Bungo. O grand winner si Hamlito Nosete. Alang sa Festival Queen category, congratulations to the second runner-up winner, Rusty Cuangco. First runner-up, Ralph Llanos, and grand winner, Ernesto Pagubo. For the contingent category, second runner-up si Mark Linel Padesio, first runner-up si Irali Tabor,
Ug congratulations to our grand winner, Maxwell John Bongo. And finally, presenting the Sidelettes category winners. Second runner-up si Hamilton Nocete. First runner-up is Chris Batucan. And grand winner is Ernesto Pagubo Jr. Daghang salamat Lex for those feature stories. Og maugkad to atong mga feature stories for this week, Pamilyang Danawanon. Sa laing bahin, it's shoutout time! Alright! Woo! Okay, first of all, shout out sa tanang mga nag-view or nagtanaw sa atong live karong kahapon atong 13th episode of the Week Light. Og sa tanang mga nag-share, no? Kana siya. Og atong basahon inyong mga comments kung may mga comments diri karon. Okay, watching right now is of course, ang usa sa atong mga avid viewers sa atong The Week Light, no, every week si Ma'am Lynette Villavenda Mangco, di ba? Masidla kong kahapon ng Danawanon. Okay. And ingon sa si Ken maayong hapon. Hi Ken. And kuya, okay sa ni. Ingon si Maton Tampos Kaputulan, muanhi ba daw si Tatay Nito Dorano. Okay, asa man inyo hadapit. Okay. Erwin Perez Jimenez, hello, good afternoon. From Manlayag, Bungto daw, ingon si Mathon Tampos. O base, no, tanaw na to. Okay, hala na ay nag-send og 200 stars. Wow, laisyo kaayo, Charles Siniza. Diba? Thank you so much, Charles Siniza, sa imong makanunayon nga suporta sa Danao City. Especially sa bitaw si Charles Siniza, usa sa mong mga kauban diri sa buhatan sa Public Information Office, guys. Og shout out sa akong uyab diha, Ariel Mangco, amping kanunay sa pagbiyahe-biyahe, ingon si Ma'am Lynette Villavenda Mangco. Wow. Okay, ug mao kato tong mga comments no, kinsa pa may ganahan i-shout out. Shout out sa tanang mga kauban nato diri sa Danao City Hall, no. Especially sa atong mga leaders, of course, ato ang pinalanggang Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, and sa tanan nato mga konsehalis, din lang nako i-mention tag sa daghan sila. So hello everyone, og sa tanang mga department heads, og tanang mga trabahante diri sa City Hall, shout out ninyong tanan guys, hello. And padayon lang tano, dahang kay man nahitabo this month, no? Grabe. But padayon lang gyapon tanan sa pagsidlak si Pamilyang Danawanon og nagtinabangay na feel gyud nato no kanunay ang pagtinabangay diri sa Danao mao nga kita makabangon ra gyud. And sa gihisgot pod ganina ang importante pod kaayo ang mental health, especially we're still celebrating I guess no sa ato ang World Mental Health Awareness. So daghang biyang mga balita no ato nadunggan sa mga kana importante kay na ang tagaag pagtagad atong mental health og naata diri sa ato abayang sa City Health nato naatay for consultation for mental health. So dili ang nga ikauwaw ang atong mga struggles sa mental health kay parehara sa nasa physical health no ingon ana. So dili na siya nga ikauwaw, talk to someone, talk to an professional ingon ana siya. So dili sa Danao City we do our best nga matabangan ang tanan nga nag-struggle. So kana siya. O gani sa atong gibalita ganina ang ato mismo mga trabahante diri kay ngano nag-seminar, di ba? Oh, nakakuyog mo guys, di ba? Mga kauban ako diri. So anyway, daghang salamat sa tanang mga nagtanaw gyapon sa tong live ug sa tanang mga nag-share. Magkita-kita na punta next week, guys. All right? Sa pa man, any shoutouts pa? Guys. Oh, shoutout day sa akong mga kaubanan. O napadiay ko no. Sige, before ta mo end. Sige, shoutout ko no. Hala. Okay. Sent 1,000 stars, Mr. Pringles Pizza Flavor. Wow! Daghang salamat sa mga stars nga inyong gi-comment. Ito, daghang salamat sa tanang mga departments nato diri sa Danao City, no? Sa Waterworks, sa tanan mga departments nato, di ba? Atong CDRRMO o uban pa kana guys. But anyway, daghang kayong salamat. That's a wrap for this week on The Week Light. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom. Og sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kini atong balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph sa Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, city officials ug tibuok puwersa sa Danao City Government, kini si Shim Dagatan gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed,
stay involved, and stay connected and empowered. Maayong hapon og Sidlak Danao!